January 2, 2024, Martes, at ating pong ginugunita ang kapistahan ng nina Dakilang San Basilio at San Gregorio Nacianceno, mga obispo at pantas ng simbahan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 2, verses 22 to 28. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Anti-Kristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap nino man ang Anak, pati ang Ama'y sasa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay ang tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan, at tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya, at hindi kayo mahiya o hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. So nasa panahon pa tayo sa liturhiya po natin, panahon ng Kapaskuhan, at tayo po ay nasa ikalawang araw ng taong 2024. At simula po sa araw na ito ay atin pong kikilalanin ang mga santo sa bawat araw. So, ngayon po ay ating ginugunita ang kapistahan ni Saint Basil the Great at Gregory Nacianceno. Sila po ay mga obispo at tinuturing na tagapangasiwa o tagapagturo o doctors of the Church. Sabi po dito, the story and history of Saint Basil the Great. Basil was born in Asia Minor, and siya po ay isa sa mga naging obispo noon. Ang kanya pong tinuturing po na siya ay isa sa mga talagang tagapagsulong ng pananampalataya natin, lumaban sa mga heretic noong panahon niya. Ito po ay nasa panahon ng mga 300 year, yung 329 o 327. Kinalaban niya o kumbaga sinalungat niya ang mga turo ng mga nagliligaw. Pag sinabi kasing heretic, ito ay mga katuruan na taliwas sa itinuturo ng simbahan. So ito yung kumbaga tinuturing si Saint Basil na isa sa mga eloquent pagdating sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, at kanya pong napapatahimik ang mga heretic noong panahon niya. So siya po ay piniling maging obispo ng Caesarea, at yung kanyang commanding character, yung kanyang firmness and energy, yung kanyang learning and eloquence ay kumbaga naging mabuting halimbawa o naging model para sa iba pang mga obispo. Bagamat sa kasawiang palad noong 379 namatay po siya, itong kanyang pero naibalik niya, na-restore niya yung spirit of discipline para sa simbahan. Ganon din naman si Saint Gregory Nacianceno, pinanganak sa Cappadocia noong 329 mula sa isang mayamang mga magulang, at yung kanya pong tatay, sana wag niyo po ma-misinterpret dahil ito yung panahon pa noon, 361, yung kanyang tatay ay isa ding obispo
o Bishop of Nazianzus. Kaya nga tinawag siyang Saint Gregory Nazianzen. Siya din po, itong tatay niya nag-ordain kay Gregory noong 361. At isa rin po siya sa nakipagtunggali, kumbaga, nakipagpaliwanag nung panahon ni Emperor Julian na nireject yung Christianity at sinimulan ulit na i-persecute ang mga Christians. Si Saint Gregory ang nagtulak at nagpalakas ng loob sa mga Kristiyano na mamuhay at maging persistent o magkaroon na yung perseverance, na isabuhay ang mga aral at siyempre yung pagkilala po kay Kristo. Kaya nga ngayon sa ating unang pagbasa din ay pinapaliwanag at pinapaalala sa unang sulat ni San Juan, na ang sino mang hindi kumikilala sa anak ay hindi kumikilala sa Ama. At ang kumikilala sa anak ay kumikilala na rin sa Ama. Kaya nawa po, patuloy natin na pagnilayan ang ating pong unang pagbasa sa ngayon sa pamamagitan din ng gabay nitong nina Saint Basil the Great at Saint Gregory Nazianzen. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo.